hapon po sa inyo lahat mga pre. Ayan tayo po ay nandito ngayon sa Bingador. Ayan. Siyempre mga pre, no? Kasama natin ang ating partner ngayon na si Birador Tikwa. Ayan. Yes, partner. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin dyan. Hello, hello mga ka-Bengador. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. So, eto na naman tayo mga pre at pag-uusapan natin yung mga maiinit na balita ngayon. Nako, partner. Ano ba yung mga maiinit na balita mo dyan, partner? Marami kang baon dyan, Nako, alam mo ba, partner? Itong parang nagbabalik na naman itong ingay ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Siyempre, yan yung isa. Usapan natin ngayon. Yun. Yan mga gusto natin pag-usapan. Yung mga ganyang klase ng issue, di ba? Ganyan yung mga masarap benggayin yung mga paparating ulit, di ba? Yung mga masisilayan natin muling angas, no? Kung may angas talaga, di ba? Yan yung masarap bembangin. Benggahin. Iba yung bembang. Oo, kapatid niya yung mambebembang Alam dito. Diba? Bengador. Yan yung masarap. Bengador. Si Sir Glenn kasi. Di ba? So anyway, ayan magandang hapon po sa inyo lahat. Sa mga bagong pasok dyan. Ako nga po pala, si Ballpoint Man at si Jinggoy Estrada. Jinggoy, si Tikwa. Birador Tikwa po. Baka malito kayo hindi po ako yung makukulong. Ay, hindi ba ikaw yun? Iba po yun. Oo. Ano po yun? Gay po yun gay. Ano yung guy. Oo. Ako, akala ko kasi ano. So anyway, eto na. Handa ka na ba sa ating topic ngayon? Pag-usapan na natin at mukhang marami. Ako tatanungin mo, partner, handang-handa na ako nung nakarang araw pa. Naku. Dahil nga dito sa pagputok nitong usapin, 'di ba, ng panibago di umano panibagong issue ng impeachment, 'di ba, ni Sara Duterte. Okay. 'Di ba? So anyway, ano tayo, no? Meron tayong unahin muna natin bigyan ng reaction itong yung itong may nunal sa mukha. Sino ba partner? Mukhang hindi naman malas yan baka mamaya malasin tayo dyan. Sa may nunal sa mukha na yan. Tao to, pero mahilig humigop ng budget. Humigop niya yung pera na para sa flood control sana. No? Naku po. May idea ka na ba? May idea ka na ba? Sino to? Wala, partner pero tignan natin kung sino yan, kung sinong ano mo na yan kung sino yung ilalathala mo dito. Eto na. Wag na po natin patagalin. Ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ngayon, kilala mo na. Oo nga. Kilala ko na. Ito yung multi sipsipera ng ng kwarta ng taong bayan, 'di ba? Bagay na bagay sa kanya yung yung salitang sipsipera. Sumisip ng pera Totoo 'yan. Pero syempre, ano ba yung yun? Laban dito about dito sa Sara Diskaya na to. Ayan So, panoorin natin to at bigyan natin ng komento. Ayan Okay, partner. Para klaro. Sige. Teka lang. Diyan muna tayo. Anyway, ano ba yung, ikaw muna mauna, ano ba reaction mo dito sa, etong si Diskaya? Nasa Pilipinas pa ba to? Nasa ibang bansa na? Actually, partner, no? Actually, itong issue na kinasasangkutan ng Diskaya,
yung di umano ay talagang pinrisk asset na. So sa tingin ko, partner, mahihirapan sila na makaalis agad ng bansa. Kasi nagkaroon ng nagkaroon ng freeze asset sila at inano na agad yung kanilang pasaporte, okay? Hindi na sila makakapag-travel. So sa makatuwid, partner, kung sila ay dadaan sa backdoor, malamang sa malamang ay meron tutulong sa kanila. Pero mismong ang ating mahal na Pangulo kasi, partner, ang nagsabi na dakpiin na itong mga diskaya na ito. Ito ay kailangan ng masabat, makulong talaga. So anyway, para sa akin naman, itong mga diskaya na to talaga, dapat lang talagang makulong kasi ang kakapal ng mukha, di ba? Kaya nga Imagine kung ito yung nanalo nung nakarang eleksyon. Grabe. Magkakaroon siya ng syempre, magkakaroon siya ng maraming eleksyon. At lalo ito magnanakaw kung nanalo. Totoo yan. Talaga, mabuti na lang, natalo. Diba? So, si Pangulong Bongbong Marcos na po, yung nagsabi talaga na hanapin na po itong si Diskaya. Diba? O kung saan man ito nagtatago, o baka sa ilalim ng inyong higaan, baka nandyan yan. So, pinapahanap na po ng Pangulo. Diba? Yes. Ang ating Pangulo, ang ating Pangulo talaga, seryoso po sa kanyang ginagawa ngayon laban dito sa mga korupsyon about dito sa flood control na to, 'di ba? So marami po yung talagang tinatamaan dito. Yung iba ng Pangulo, pero sabi nga ng Pangulo, walang kaibigan dito, 'di ba? Pag ikaw ay nagkasala, kailangan kang managot sa batas. Totoo naman, partner. Kasi walang rito mismo ang Pangulo na nagsabi, wala nang palakasan dito, wala nang kalyado rito, wala nang sisinuin itong bagong Pilipinas. Diba? At publiko ang nakaalam niyan, publiko ang sinabihan ng ating mahal na Pangulo niyan, noong time na yan. Kaya dapat lang talaga, partner, na ito, kung sino man ang nagkukubli dito sa mga diskaya, naku, palabasin nyo na dahil maniwala kayo sa hindi, mayroon rin kayong kalalagyan sa oblo. Pag kayo ay di ba, na patunayan na nagkukubli ng mga ganitong klase ng kriminal. No? Ako tahasan ko nang sasabihin to, partner, na may mga ebidensya na kasi Diba? May mga ebidensya na, matibay ang ebidensya, nakakickback sila, umamin sila. So, meron na tayong karapatan na sabihin sa publiko na sila talaga ay kawatan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Kung sino man po, alam ko siguro may tumutulong talaga dito. Imposibleng wala, di ba? Imposibleng wala, partner. Kasi, partner, papayuhan ko muna itong tumutulong dito. May papayo ko nyo. Wag nyo nang tulungan yung isang basurang tao na sumira sa ating bansa. Kasi karumal-dumal kasi yan partner. Dahil sa kanilang pagnanakaw. Sa pera ng taong bayan, maraming mga Pilipino yung namatay dahil sa baha na yan. Correct. Alam ko, binabayaran kayo ng mga tao na yan para tulungan kayo. Hindi nyo ba nakikita na itong mga pera na to na binabayad sa inyo, pera ito ng taong bayan? True. Totoo yan. Dahil sa pera na to, maraming namatay. Diba? Totoo yan, partner. I agree. Kasi, yung yung walang kapatawaran yung ginawa nitong mga diskaya na to. Especially itong flood control issue na ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng patong-patong na problema ang ating gobyerno at ang bansang Pilipinas ngayon. Problemado tayo sa baha. No? Number 1 yan, problemado tayo pag may naririnig tayong papasok na bagyo. Dahil alam natin magbabaha Dahil saan? Dahil sa mga katarantaduan, kagaguhan na pinagagagawa nitong mga sabuatan ng mga pordaboy, sabi nga ng Pangulo, di ba?
Kaya dapat talaga mga kababayan, no, sa lahat po na manonood, dapat hindi na natin itolerate yung mga ganitong klase ng krimen na nangyayari sa ating gobyerno. At eto nga, tulungan natin ang ating mahal na Pangulo, 'di ba? Na kalabanin ang mga tiwali sa gobyerno upang malinis na po ang ating pamahalaan laban sa korupsyon, 'di ba? Wala kang